Taong 1968. Nung mga panahong ito ay 28 anyos na si Rodrigo at kilala na bilang isa sa magaling na albularyo sa kanilang lugar at karatig baryo. Bata pa lamang ay hinasa na siya ng kanyang ama at lolo sa karunungang lihim. Kilalang mahusay na mamaslang ng aswang ang kanyang lolo. At sa tuwing magkakaroon ng pag-atake ng mga nilalang, ay ito ang kaagad na tinatawag. Bago pumanaw sa natural na dahilan ng matanda, ay naipamana na nito kay Rodrigo ang mga gamit tulad ng mga mutya, medalyon, libreta at marami pang iba. Tatlo silang magkakapatid. Si Rodrigo ang panganay at nag-iisang lalaki. Siya lang din ang nagkaroon ng interes sa gawain ng kanilang pamilya. May sari-sarili ng pamilya ang kanyang mga kapatid na babae at ang kanilang ama naman na si Mang Romulo ay katuwang niya sa pag-aasikaso ng kanilang taniman pati na sa panggagamot. Ilang taon na rin ang pumanaw sa sakit ang kanyang ina. Kaya naman kanya-kanya silang mag-ama ng toka sa gawaing bahay. Kahit pareho silang lalaki, ay hindi makikitang magulo at madumi ang kanilang tahanan. Nasa ayos ang lahat ng mga gamit at hindi kakikitaan ng kahit kaunting alikabok. Isang hapon, habang abala silang mag-ama sa panggagamot, ay 2 tao ang dumating sa kanilang tahanan. Unang tingin pa lang ay alam na ni Rodrigo na may malaking problema ang mga ito. Nakasuot ng balanggot at malikot ang mga matang panay ang sulyap ng 2 sa paligid. Kaagad na lumapit si Rodrigo sa mga ito at tinanong kung ano ang maipaglilingkod nila. Ikaw ba si Rodrigo? Ako nga pala si Menandro at ito naman ang asawa kong si Narmina. Wika ng mga ito habang malikot pa rin ang mga mata na para bang may kung anong kinatatakutan. Hindi na muling nagtanong pa si Rodrigo sa dalawa. Kaagad niyang inanyayahan ang mga ito para pumasok sa tahanan. Pinaupo niya muna ang mag-asawa bago bumalik sa panggagamot. Kaunti lang naman ang mga tao noon, kaya madali silang natapos. Kaagad na lumapit si Rodrigo sa mag-asawa at muling nagtanong kung ano ang kanilang maitutulong. Sumagot naman ang lalaki at sinabi nitong may isang grupo ng pinaghihinalaang aswang ang nanggugulo sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito ay nagbanta raw ang grupo na uubusin ang kanilang lahi upang hindi na kumalat pa. Muling nagtanong si Rodrigo kung ano ang maaaring dahilan at ganoon na lang ang galit ng tinutukoy na grupo sa pamilya nila. Sumagot ang babae at ipinaliwanag ang buong pangyayari. Ayon dito, nanligaw sa kanyang anak ang isang miyembro ng grupo. Ngunit tinanggihan ng kanilang anak ang panliligaw dahil nalaman nitong mula sa lahi ng mga aswangang lalaki. Kahit makailang ulit na itong tinanggihan ng kanilang anak, ay hindi pa rin tumigil sa panunuyo ang lalaki. At nang sagutin nga nito ang kababatang nanliligaw din sa kanilang anak, ay doon na nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang pamilya. Tuwing umaga ay nagigis na nilang patay na ang ilang mga alagang hayop. Una ay patatlo-tatlong manok at kambing lang ang namamatay. Pero nang lumaon ay dumadami na ito, hanggang sa iilan na lang ang natitira. Wakwak ang mga tiyan ng mga hayop, at wala na ni isang patak ng dugo na nakikita nila tuwing umaga. Nang mga sumunod na buwan naman ay nalaman nilang nagdadalang tao na ang kanilang anak. Kaya ipinakasal na nila ito sa kasintahan. Habang nasa resepsyon ng kasal ay dumating ang manliligaw na aswang at nagbanta itong uubusin ang lahi nila dahil sa pagtanggi sa kanyang pag-ibig.
Takot na takot ang mga naroon sa reception, partikular na ang mga magulang ng bagong kasal, dahil kitang-kita sa itsura ng lalaki ang matinding galit. Ayon pa sa ginang, nitong mga nakaraang 3 araw lang bago sila lumapit kay Rodrigo, ay walang tigil sa pananakitang tiyan ng kanilang anak tuwing sasapit ang gabi. Marami na raw silang nilapitang albularyo, pero matapos silang puntahan sa tahanan para maglagay ng mga pangontra, ay namamatay ang mga ito sa nakakarimarim na pamamaraan. Habang nakikinig si Rodrigo sa kwento ng mag-asawa ay napabuntong hininga ito at pansamantalang nag-isip. Bago nagbigay ng sagot ang binata sa mag-asawa, ay kinausap muna niya ang kanyang ama tungkol sa kahaharaping problema. Hindi naman ito kumontra. Bagkos ay pinaalalahanan lang nito ang anak na mag-iingat at huwag magpakampante. Yon ang unang beses na makikipaglaban siya sa mga aswang. Ngunit alam ng kanyang ama ang kaya niyang gawin. Tiwala itong hindi basta-basta matatalo ang kanyang anak ng masasamang elemento. Matapos ang usapan nilang mag-ama, ay muling lumapit si Rodrigo sa mag-aasawa at inaya ang mga ito na umuwi sa kanilang tahanan upang makita niya ang lugar pati na ang mga parte ng bahay na dapat lagyan ng pangontra sa masasamang elemento. Halos kalahating oras din na biyahe sa tricycle ang layo ng tahanan ng mga ito. Sa isang liblib na baryo sila hinatid ng tricycle at laking gulat niya nang pumasok sila sa isang pamilyar na tahanan. May mataas itong silong na yari sa tabla at ang ilalim ay tambakan ng mga sinibak na kahoy at mga gamit sa bukid. Kaagad siyang nagmasid sa paligid upang tingnan kung may naitanim bang tanda ang mga aswang sa lugar. At nang papalapit na siya sa tapat ng isang bintana, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Inilapat ni Rodrigo ang palad sa bahaging yon ng tahanan. At nang makumpirmang naroon ang tandang inilagay ng aswang, ay tinanong niya sa mag-asawa kung sino ang gumagamit ng silid sa parteng yon. Nang sabihin ng mga ito na iyon ang ginagamit na silid ng kanilang anak, ay napailing si Rodrigo at sinabing hindi pangkaraniwang aswang ang gumagambala sa kanila. Kaagad na naglabas si Rodrigo ng isang botelyang may langis. Pinagsalikop niya ito sa 2 palad at nag-usal ng mga kataga bago naglagay sa mga palad at ipinahid ng pakrus sa parteng yon ng tahanan. Nakasunod naman ang mag-asawa kay Rodrigo at pinagmamasdan lang ng mga ito ang kanyang ginagawa. Nang matapos ay inaya niya ang 2 sa loob ng tahanan upang doon nakausapin tungkol sa natuklasan. Pagpasok sa loob ng tahanan, bumungad sa kanya ang isang babaeng medyo malaki na ang umbok ng tiyan. Tinawag nitong mama at papa ang 2 matanda. Kaya doon niya nalaman na ito ang babaeng sinasabi ng 2 na itago natin sa pangalang Afel. Lumapit ang babae sa 2 matanda bago nagtanong kung ano ang ginagawa roon ni Rodrigo. Sumagot ang mag-asawa at sinabi nitong hiningi nila ang tulong ng binata tungkol sa panggugulo ng mga aswang sa kanilang pamilya. Nagulat naman ang mag-asawa nang sabihin ng kanilang anak na kilala niya ang binata. Dating kaklase ni Rodrigo sa high school si Afel. May pagkasuplada ito noon at marami talaga ang may gustong maging nobya ito. Pero walang nagtagumpay. Sa katunayan, isa siya sa may gusto dito nung nag-aaral pa sila. Habang nasa masinsinang pag-uusap ang 4, ay biglang dumating ang isang lalaki at lumapit ito kay Afel saka humalik sa pisngi. Napagtanto ni Rodrigo na yon ang asawa ng dating kaklase. Ipinakilala naman sa kanya ng mga magulang ni Afel ang lalaki. Rodrigo,
Siya ang manugang namin, si Ramil. Pagpapakilala ni Mang Minandro dito. Matapos magkamayan ng dalawa, kaagad nang sinimula ni Rodrigo ang paglalagay ng mga pangontra sa loob ng tahanan. Nakasunod naman sa kanya si Ramil habang pinagmamasdan ang kanyang mga ginagawa. Madilim na ang paligid nang matapos si Rodrigo. Habang naghahanda ng iba pang gagamitin ay muli niyang kinausap ang pamilya. Pinaalalahanan niya ang mga ito na wag lalabas o lilikha ng kahit anong ingay. Kung kaya nilang makatulog ay gawin nila at siya na ang bahala sa lahat. Humingi lang siya ng mainit na tubig, kape at asukal. Nang papanaog na sana siya sa tahanan, biglang sumunod si Ramil at nakiusap ito kung maaari tutulong siya sa gagawing pagbabantay dahil hindi rin naman siya makakatulog. Habang pumapanaog ang dalawa ay pinaalalahanan ni Rodrigo si Ramil na kung sakaling maging delikado ang sitwasyon ay huwag itong mag-atubiling iwan siya. Naghanap ng magandang pwesto ang dalawa sa silong ng tahanan kung saan hindi sila mapapansin ng kahit sinong lalapit sa tahanan. Nang makakita ng pwesto, kaagad na inilabas ni Rodrigo ang dalang buntot pagi, baging ng makabuhay at isang gulok na nakabalot sa pulang tela. Umusal siya ng mga panalangin at orasyon. Kasunod noon ay umihip siya sa mga gamit. Si Ramil naman ay nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Nang iabot nito ang kape kay Rodrigo ay biglang nag-ingay ang mga aso sa paligid. Sumenyas ang binata kay Ramil na huwag gagawa ng anumang ingay at manatili lang sa kanyang kinatatayuan. Humakbang papalapit si Rodrigo sa lugar kung saan naglagay ng tanda ang aswang. Bitbit ang buntot pagi at gulok. Humakbang papalapit si Rodrigo sa lugar kung saan naglagay ng tanda ang aswang. Habang naghihintay ay panay na ang usal niya ng mga orasyong pangdepensa upang kung magkagipitan man ay hindi siya basta-basta madedehado. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakakita siya ng dalawang itim na asong may nagliliwanag na pulang mata. Hinigpitan niya ang hawak sa mga sandata at naghanda upang umatake. Pero bigla siyang hindi nakakilos dahil biglang nag-iba ang anyo ng malalaking aso. Naging itim na usok ang mga ito at mabilis na umatake sa kanya. Nakubabawan siya ng dalawang nilalang at nabitawan ng mga sandata. Pilit siyang pumalag pero malakas sa kanya ang mga ito. Sinubukan niyang magpakawala ng mga tigalpo. Pero hindi ito iniinda ng mga nilalang. Umangil ang isa sa mga nilalang at pagkatapos ay nagwika ito ng, "Malakas ang loob mo, binata, para kalabanin kami. Alam kong ikaw ang apo ni Milencio. Nararamdaman ko sa iyo ang dugo niya." Pagkatapos sabihin yon ay mabilis siya nitong inundayan ng kalmot sa dibdib. Halos mawala ang kanyang ulirat dahil sa sakit at tapdi ng sugat na ginawa nito sa kanya. Nagpumilit pa rin siyang kumawala, pero hindi niya talaga madaig ang lakas ng mga nilalang. Akmang sasagpangin na sana siya sa leeg ng isa pang malaking aso, nang bigla itong tumilapon at naglaho na parang usok na hinipa ng hangin. Ang isa pang nakakubabaw sa kanya ay biglang umangil at akmang sasagpangin na rin siya pero bigla din itong naglaho. Nang mawala ang mga nilalang ay nilingon niya si Ramil pero wala na ito sa pwesto nila kanina. Dahan-dahan siyang bumangon habang salo-salo ang dibdib. Napapangiwi siya sa paggilos dahil may kalaliman ang kanyang tinamong sugat. Nang makaupo ay kaagad niyang dinampot ang buntot pagi
at nagpalingalinga sa paligid. Ilang dipa ang layo mula sa kanyang pwesto ay nasipat niya ang isa pang aninong papalapit. Magbibitaw pa sana siya ng tigalpo, pero bigla na lang siyang nawala ng malay. Nagising na lang siya na nasa loob ng tahanan nila Mang Menandro. Gulat na gulat siya nang mamataan ang kanyang ama na siyang naglalagay ng mga dinurog na dahong may halong langis sa kanyang sugat. Akmang babangon sana siya, pero bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Inutusan siya ng ama na magpahinga muna at siya na ang bahala kung sakaling babalik ang mga aswang. Wala nang nagawa pa si Rodrigo kundi sundin ang sinabi ng kanyang ama. Pagsapit ng umaga, pagmulat ng mata ni Rodrigo ay nabungaran niya si Afel at Ramil na nakabantay sa kanya. Tinanong niya ang mga ito kung nasaan ang ama at ano ang nangyari habang natutulog siya. Hindi sumagot ang mag-asawa, bagkos ang kanyang ama ang nagpaliwanag. Ayon dito ay hindi niya akalaing sinaunang aswang ang makakaharap niya. Dagdag pa nito ay ang lahing ito ang pinaniniwala ang pinakaunang aswang. Kasi nung unang panahon daw, bago pa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, ay pinaniniwala ang pinangangalagaan ng magkapatid na Diyos ang kalupaan. Si Gugurang ang Diyos ng araw o liwanag at si Azuwang naman ang Diyos ng kadiliman o gabi. Nagkaroon ng inggit si Azuwang sa kapatid, kaya ninakaw nito ang liwanag at nagpanggap bilang ang kapatid. Pero natuklasan ito ng kanilang ama, kaya pinarusahan si Azuwang na kailanman ay hindi na maaaring makita ang liwanag at kapag lumapit siya dito ay matutunaw siya. Sa galit ni Azuwang ay nagaanyong tao siya tuwing gabi at nakikipagtalik sa mga mortal. Ang mga naging supling nito ay naging alagad ng dilim, nahayok sa dugo at laman ng tao. Dahil sa kalahating tao ay maaari silang makalakad sa liwanag ng araw. Ngunit gaya ng kanilang pinagmulan, ay hindi na rin kailanman maaaring madapuan ng anumang liwanag ang mga ito kapag sumapit na ang takip silim. Hindi naman makapaniwala si Rodrigo sa narinig dahil ang buong akala niya ay isa lamang epikong kwento ng mga taga Bicol ang tungkol kay Azuwang at Gugurang. Ilang beses na kasi niya itong nadinig sa kanyang lolo noong mga bata pa sila. Dahil sa mga nalaman ay naalala ni Rodrigo ang isang libretang iniwan sa kanya ng yumaong lolo. Palagi niya itong dinedibusyonan at dala kahit hindi masyadong ginagamit dahil likas na mababagsik ang mga espiritong maaaring matawag gamit ang mga orasyong nakapaloob dito. Isa na ang atardar sa mga ito at iyon ang naisip niyang maaaring magamit bilang panlaban sa mga aswang. Kahit kumikirot pa rin ang sugat na tinamo, muling nagplano ng dapat gawin si Rodrigo, habang ang kanyang ama naman ay mas pinalakas pa ang mga pangontra sa loob ng tahanan upang hindi mapasok. Naghintay silang muli sa paglubog ng araw. At nang sumapit nga ang gabi ay nagkanya-kanya na ang mag-ama sa pwestong napag-usapan. Si Mang Romulo sana ang haharap sa mga aswang. Ngunit mariing tinutulan ito ni Rodrigo. Wala namang nagawa ang kanyang ama. Kaya muli na lang nitong pinaalalahanan ng anak na mag-iingat at kapag hindi na kaya ay hindi siya magdadalawang isip na makialam na. Sumang-ayon naman si Rodrigo sa suhestyon ng ama. Pagsapit ng 9 ng gabi ay nagsimula na namang umalulong ang mga aso. Hudyat na paparating na ang mga nilalang. Kaagad nang pumwesto si Rodrigo sa tapat ng bintana ng silid ng mag-asawa. At habang naghihintay ay nagpakawala na siya ng mga tigalpong pangwasak sa masasamang espiritu.
At sa pagkakataong yon ay mas malalakas na orasyon na ang binitawan niya. Ilang minuto ang lumipas. Nakarinig siya ng nakakakilabot na pag-angil sa paligid. Indikasyon na tinamaan ng ilan sa mga nilalang. Naging alisto noon si Rodrigo at nang muling magpakita ang dalawang malalaking aso ay kaagad siyang lumabas sa pinagtataguan at hinamon ng harapang laban ng mga ito. Pumuporma pa lang ng pag-atake ang mga nilalang ay kaagad nang nagpakawala ng mga orasyong panawag sa atardar si Rodrigo at ilang sandali lang ay biglang natumba at nagkikisay ang isa sa mga ito habang unti-unting natutunaw ang katawan ng nilalang dahilan para mapaatras ang kasama nito. Nawala ito sa kadiliman, kaya naman naging alisto si Rodrigo. Ilang sandali lang ay muling lumabas sa bandang tagiliran ng nilalang. Mabilis itong umatake sa kanya, ngunit mabilis niyang naisangga ang hawak na gulok sa pagsagpang nito. Kahit sobrang kirot ng mga sugat ay nagawa niyang itulak palayo ang nilalang, na lalo namang nagpatindi ng galit nito. Muling nag-usal ng mga orasyon si Rodrigo upang tapusin na sana ang laban. Pero bigla na namang naglaho sa dilim ang aswang. Hindi naman siya nagpakakampante dahil alam niyang traidor ang mga nilalang na ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Muling umalingaw-ngaw sa paligid ang mga pag-angil at makalipas ang ilang minuto. Isa-isa nang naglabasan sa dilim ang mga nagbabaga at mapupulang mga mata. Sa tansya niya ay hindi bababa sa 6 ang mga nilalang na papalapit sa kanya. Dahil sa dami ng kakaharaping kalaban, ay inusal na ni Rodrigo ang isa sa pinakamalakas na gamit mula sa libreta. Ito ang panawag sa tabak ng atardar. Matapos usalin ay inihip niya ito sa hawak na gulok at naghintay sa mga lalapit na kalaban. Ilang sandali ang lumipas. Nanatiling nakatitig lang sa kanya ang mga nilalang na tila ba may kung anong hinihintay. Maya-maya pa ay lumabas ang isang napakalaking nilalang na may katawan ng tao at mukha ng aso na nagbabaga ang mga mata. Ikaw nga talaga ang apo ni Milencio. Maging ang mga gamit niya ay nasa iyo. Alam kong hindi mo pa halos na alam kung paano gamitin ang kakayahang yan. Kaya bibigyan pa kita ng isang pagkakataon upang umatras at kalimutan na ang pagtulong sa pamilyang yan. Wika nito sa malalim na boses. Hindi naman nagpatinag si Rodrigo at nanatili lang sa posisyon na pang-opensa. Ramdam niya sa presensya nito na hindi niya ito kakayaning kalabanin ng malapitan. Kaya muli siyang nagpakawala ng isang malakas na tigalpo at ilang sandali lang ay napaluhod ang nilalang. Umangil ito na naging hudyat sa mga kasama para umatake. Hindi naman nagpadaig si Rodrigo kahit patindi pa ng patindi ang kirot at hapdi ng kanyang sugat. Kahit ganoon ang kanyang sitwasyon, nagawa pa rin niyang mapatay ang ilan sa mga nilalang na umatake. Ang bawat tamaan ng kanyang gulok ay natutunaw. Ramdam niya ang lakas ng gamit ngunit ilang sandali pa at nakaramdam na ng matinding pagod ang binata. Idagdag pa dito ang pagdurugo ng mga sugat niya. Kaya naman hindi na niya naiwasan pa ang mga sumunod na pag-atake. Duguan na ng mga sandaling yon si Rodrigo. Pero nanatili siyang nakatayo. 3 na lang din ang natira sa mga aswang. Kabilang ang pinakamalaki sa mga ito na sa tingin niya ay ang pinakapinuno. Nang akmang aatake na ang mga ito sa kanya, ay laking gulat niya nang magsitumbahan ng dalawa at natunaw na parang usok na sumama sa hangin.
Muling umangil ng malakas ang pinunong aswang. Galit na galit ito dahil sa pagkaubos ng kanyang mga kasamahan. Nang mga oras namang yon ay hindi na makakilo si Rodrigo dahil sa pagod at sakit dahil sa mga tinamo nitong sugat. Habang humahakbang papalapit sa kanya ang nilalang, ay magpapakawala pa sana siya ng malakas na tigalpo. Ngunit mabilis itong nakalapit sa kanya at tinamaan siya ng suntok sa dibdib. Dahil sa lakas ng pagtama ay napaluhod si Rodrigo habang salo ang dibdib. Umiikot ang kanyang paningin at namanhid ang buo niyang katawan. Nang muli sanang aatake ang nilalang, ay bigla itong natigilan. Para itong nakagapos ng kung anong matibay na bagay. At maya-maya pa ay biglang may 4 na sinag ang bumaba mula sa langit. Nasipat din niya ang kanyang ama na papalapit sa kinaroroonan. Bumibigkas ito habang kumukumpas ang mga kamay. Bago nawala ng malay si Rodrigo, nakita pa niya ang pagbaba ng isang nilalang na balot ng liwanag ang buong katawan. Napakalaki nito na may 4 na mapuputing pakpak at may hawak na malaking espada at mabilis itong bumubulusok papalapit sa pinuno ng mga aswang. Nang muli siyang magmulat ng mga mata, naroon na siya sa kanilang tahanan. Nahihilo pa siya at ramdam na ramdam niya ang kirot at hapdi ng mga sugat sa buong katawan. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang ama at kinumusta ang kanyang pakiramdam. Kahit nahihirapan ay sinubukan niyang maupo. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama ang nangyari. Ayon dito ay ginamit niya ang pinakamataas na antas ng atardar upang matalo ang pinuno ng mga aswang. Ilang linggo ang lumipas. Muling nakabalik ang lakas ni Rodrigo. Bumisita din silang muli sa pamilya ni Mang Menandro upang kumustahin ang mga ito. At nang malamang wala nang nanggugulo ay napanatag na ang binata. Dahil naman sa mga nangyari, ay mas pinag-igihan pa ni Rodrigo ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Inaral niya ang lahat ng iniwan ng kanyang lolo. Doon din niya napatunayang malaki ang pagkakaiba ng panggagamot sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lumipas pa ang ilang taon at naging bihasa na rin sa pagpaslang ng mga aswang si Rodrigo. Lalo siyang nakilala kagaya ng kanyang lolo at pinangilagan ng mga nilalang na mula sa kaliwa ang kapangyarihan. 35 taong gulang na nang makapag-asawa si Rodrigo. Nagkaroon siya ng 3 anak at lahat ng ito ay naging interesado sa gawain ng kanilang pamilya. Taong 2002 nang pumanaw si Rodrigo. At ang nagpatuloy sa kanyang gawain ay ang kanyang bunsong anak